Let us open our Bible on 1 Peter chapter 4, verse 2. Praise the Lord. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Yan. Sino ang tinutukoy dito? Tayo. Ikaw at ako at lahat ng mga anak ng Diyos o mga Kristiyano o yung mga naniniwala kay Kristo Jesus. Sinabi dito that he no longer should live the rest of his time. Kung meron pa man tayong naiiwan na time, huwag na tayong mabubuhay sa ating sarili. Salaman, to fulfill the lust of men, but to the will of God. Yan po ang magiging kapunuan ng ating time na naiiwan. Punuin natin yan ng paggawa ng will of God at alisin na natin yung gawa na makapaimpyerno. Di ba maliwanag dyan, the work of the flesh are manifest and are this. Ang dami ng mga works of the flesh na yun. Whosoever do so shall not enter into the kingdom of heaven. Alisin na natin yung makapaimpyerno sa atin. Makapahamak po sa atin. Yun na yung lust of the eyes. Ipalit natin ang will of God. Pero hindi ito mangyari sa atin. Magawa ang will of God unless we suffer in the flesh. Sinabi dyan, arm yourselves likewise with the same mind. As Christ hath suffered in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind, because he hath suffered from the flesh, hath ceased from sin. So tayo na mga anak ng Diyos, si Kristo ang ating alalahanin. Kung paano siya nagbata sa laman. Ganon din tayong lahat magbata sa laman. Kasi ang nagbabata sa laman, naghihinto sa paggawa ng kasalanan. So yung buhay natin, meron man tayong remaining days, remaining months, remaining years, remaining decades, or whatever, na meron pang time na naiiwan sa buhay natin, let us do the will of God. Praise the Lord. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. So, unahin muna natin yung sarili natin, na hindi na natin i-fulfill ang ating lust of the flesh. Basahin natin. Romans 6:11. Praise the Lord. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Yes. Dalawa lagi ito. Hindi naman pwede na you are dead in sin and yung buhay mo maging void and useless or maging idle. Hindi po. Meron kang direksyon sa buhay mo. Meron kang business na gagawin sa buhay mo. Sinabi dyan, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Talagang bilangin ninyo ang inyong sarili na patay na talaga sa kasalanan. Subalit, buhay sa Diyos through our Lord Jesus Christ. Buhay para sa Diyos. Buhay para gawin ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban. Ang dami kaya nating gagawin sa gawain na pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. At huwag tayong magproblema dahil inalaw ng Diyos na makapag-serve tayo sa Kanya. Siya yung bahala na mag-perfect sa atin. Siya yung bahala ang magbigay sa atin kahit naman ng kakayahan nitong lahat. Hindi naman talaga atin sarili ito. This is the will of God. This is the works of God. This is His purpose. Lahat-lahat na. This is His mission. Lahat. Basta importante wala na tayo dyan sa kamay ng dyablo na nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ang importante wala na tayo dyan sa kamunduhan, sa kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ang importante, manatili tayo na dead
indeed in sin, but alive unto God. Buhay tayo para sa Diyos. Basahin natin anong posibilidad na magiging takbo ng buhay natin. Basahin natin ang 1 Timothy 1:12. Praise the Lord. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Yes. See to it lang na pag inalaw ng Diyos sa atin na makapag-serve sa Kanya, sinabi dito, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. Enabled means allowed me. Caused me. Actually, si Paul, hindi talaga siya nag-expect na God will allow him to serve God. Kasi ang nakapuno sa isip ni Paul is to persecute the followers of Jesus Christ, to persecute those people who call upon the name of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, pasalamat ako, Panginoon, who hath enabled me, who allowed me, who caused me to serve God. So tayo, ang daming dumaan sa buhay natin. God allowed us to know Him. God allowed us to be reconciled to Him. Pasalamatan natin ito sa Diyos. Praise the Lord. Na hindi tayo nanatili sa pagkabulag ng ating spirituality. Hindi tayo nanatili sa pagkabinihag sa kasamaan ng kasalanan. Hindi tayo nanatili from the blindness of our spirituality. Pasalamat tayo sa Diyos. God allowed us to know Him. God allowed us to know the truth. God allowed us to serve Him. Then, ang importante dito, for that He counted me faithful. Binilang mo ako na faithful. Meaning to say, Paul went through tests in life. Paul went through many temptations and trials sa buhay niya. Kaya may mga verses sa dyan na, what I gained, I count them but lost, that I may win Christ. So, sinusubukan din si Paul, kung babalikan niya ba yung mga na-obtain niya na masanglibutan na mga fame, masanglibutan na abilidad, masanglibutan na kakayahan, kayabangan, lahat-lahat. Pero anong sabi niya? I count them but as dung. I count them but lost. So tayo, hindi tayo mabibilang na Diyos na faithful na nag-allow sa atin to know Him, nag-allow sa atin to serve Him. Hindi tayo mabibilang na faithful kung hindi talaga natin gawin that we are dead indeed in sin. Kailan tayo mabibilang ng Diyos na we are faithful? If we are dead indeed in sin. Kaya yung mga minensyon ni Paul na mga gain of this world na nag-gain niya sa sanglibutang ito, yun yung mga sinful manners. Yun yung mga worldliness. Yun na yung lahat ng mga carnality. Sinurrender niya yun. At sinabi niya, I put my body under subjection. Nagpasubmit siya sa ating Panginoong Diyos until God count him faithful and put him into the ministry. Praise the Lord. Hindi pwede na naniwala ka kay Jesus, nagsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan mo, wala kang gagawin. Hindi pwede yun. Kasi kung wala tayong gagawin, babalikan tayo ng dyablo. Kung wala tayong gagawin, bakante ang isip at puso natin, babalikan tayo ng masamang espiritu, kukunin na naman tayo ng masamang espiritu. So kailangan, pag napalayas na ang masamang espiritu sa buhay natin at pinakita natin sa Diyos sa mga tukso at sa mga pagsubok na pinahintulot niya sa atin that we are indeed dead in sin, then He will count us faithful. After counting us faithful, He will put us into the ministry. May ipapagawa ang Diyos sa atin. Maraming gawain ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. May project ang Diyos sa sanglibutang ito bago niya tapusin ang mundo. Ano yun? The propagation of the gospel of the entire world.
yung pagpahayag ng kanyang gospel, yung pagpakita ng liwanag na nandito sa atin, na nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. This must shine. Praise the Lord. Yun yung ministry. Yung pag-rescue ng maraming mga sinners. Yung pag-enlighten na maraming mga binulag na masamang espiritu. So, ang dami nating gawain sa ministry. Kaya, faithful ka muna. You must be dead indeed in sin. Such worldliness, such vices, such lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kailangan patay ka na dyan. Kasi tayo, pag nandito na tayo sa Panginoong Diyos, ang mangyayari niyan, hindi na tayo gumagawa sa sarili nating plano, hindi na tayo gumagawa sa sarili nating kagustuhan, hindi na tayo gumagawa sa sarili nating kakayahan, hindi na tayo gumagawa sa sarili nating kapangyarihan, kalakasan, kung ano-ano pa dyan na belong sa atin. Kundi tayo ay gumagawa na sa kanyang kalooban, sa kanyang purpose, no? Sa kanyang plano. Hindi yan basta-basta. Malaking bagay yan sa buhay natin. Pag nilagay tayo ng Diyos sa kanyang ministry, malaking bagay yan. Sabihin ko po sa inyo, that is not a joke, that is not ordinary. Bakit? Basahin mo yung Bible. Anong mababasa mo lahat dyan? Kasama ka dyan sa fulfillment ng Bible. Kasama ka sa fulfillment sa kaligtasan, kasama ka sa fulfillment na gagamitin ng Diyos, kasama ka sa fulfillment na maghayag ng kanyang katotohanan. Huwag lang yung fulfillment sa negative side. Kasi ang Bible mapupulfill din sa mga wicked para parusahan. Ang Bible mapupulfill din sa mga wicked that they shall be cut off. Huwag doon. Dapat kung makasabay man tayo to fulfill the Word of God, doon tayo sa positibo. Doon tayo sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. So ito ang kaigian, ito ang kabutihan. Pag ang Diyos nag-allow sa iyo to know the truth, to serve God, at sinubukan ka, tinukso ka sa dyablo, paintulot ng Diyos, nakapasa ka, bibilangin ka ng Diyos na faithful, ilalagay ka niya sa ministry. Bakit? Kaya mong magpapatotoo. Kaya mong mag-explain. Kaya mong maghayag. Kasi experience mo yan sa buhay mo. Paano ka nabago? Paano ka napatawad? Paano mo na-resist ang mga tukso? Paano mo na-overcome ang mga trials? So God will put you into the ministry as a preacher, as a teacher, as a model para sa gawain ng Diyos, sa fulfillment ng Word of God. Basahin natin yan. Colossians 1:25. Praise the Lord. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Yes. Ginawa siyang ministro. What is minister? Who is belong to the ministry of God, no? Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, according to the calling of God, which is given to me for you. See? Tayo, pinili ng Diyos para maligtas, para maging ministers tayo ng Diyos for the people, for the unsaved, for the unbelievers, for all people of the world, to fulfill the Word of God. Anong nasa salita ng Diyos na pangako ng Diyos? Bago matapos ang mundo, bigyan niya muna ng pagkakataon ang mga tao makaalam, makarinig sa katotohanan ng Diyos. Bigyan niya ng pagkakataon. God would like to save all men and to come to the knowledge of the truth. So, ganun ang gusto ng Diyos. Nilagay niya tayo sa ministry na ito to fulfill the Word of God, to fulfill the promise of God. Gagamitin lang tayo ng Diyos as part of His instruments according sa kanyang tawag po sa buhay natin. So, atin nang tanggapin na nagkaloob na ng Diyos sa atin ng ministry. Huwag na natin itong pag-anilanganan pa. Huwag na natin itong hihingiin pa.
binigay na ito ng Diyos sa buhay natin. Nandito na ito sa buhay natin. Gampanan na lang natin ito by faith. Gampanan na lang natin ito with all our heart. Basahin natin ang 1 Timothy 1:11. Praise the Lord. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. See, committed to my trust. Anong committed to my trust? Pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Ano ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? The glorious gospel of the blessed God. Pinagkatiwala sa iyo. Binigyan ka niya ng gawain, binigyan ka niya ng misyon, binigyan ka niya ng task para sa glorious gospel of the blessed God. Kaya panahon na tayo mag-testimony, panahon na tayo na magbigay ng salita ng Diyos sa classmates, kung estudyante ka, co-workers, kung nagtatrabaho ka, kung parents ka, kapwa parents mo rin, o kung saan-saan ka naroroon. Huwag nating pag-alinlanganan, salitain ng kaharian ng Diyos, ang kayamanan ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos. Don't ever be shy. No, huwag kang mahiya. Neither hesitant ka magsabi. Dapat meron tayong boldness. Meron tayong power magsalita para sa kanila. Kasi tinawag yang glorious gospel. Hindi yan dead gospel. Hindi yan false gospel. Hindi yan gospel na walang kabuhay-buhay. Gospel na walang fulfillment, gospel na walang katotohanan, gospel na walang epekto, gospel na walang kamuhang-muhang, walang kinalalaman. No, this is glorious gospel. Pag magbigay ka ng word of God, kailangan maramdaman ng mga tao, maintindihan nila. This is the most important. This is so valuable. Wala nang iba. Higit pa dyan. Don't neglect it. You will regret it forever and ever. Don't refuse it. You will magsisi ka pagdating sa panahon. Kaya itong glorious gospel of the blessed God na kinumit niya sa atin, ipinagkatiwala niya sa atin, dalhin natin ito. Kahit saan tayo ipadala ng Diyos. Kaya nga meron tayong awitin, I'll be what you want me to be. I'll say what you want me to say. I'll go where you want me to go. For what? For the gospel. For the glorious gospel of the blessed God. Pinagkatiwala niya yan sa iyo. Alam mo, isa na makapag-preach tayo ng gospel, maraming mga itong patay, itong lamay, malaking oportunidad yan na makapag-share tayo sa Word of God. Bakit? Merong actual na patay. Pag sabi mo, it is appointed unto man once to die, turo mo yun, appointed tayo dyan. In the grave, no more activity. Tingnan mo ito, kahit magdala tayo ng trompa, hindi na yan makarinig. Hindi na rin yan makapag-praise the Lord. Magsabi ka man ng I love you sa Kanya, hindi na yan mag-iyak. Dahil naramdaman niya by his or her emotion. Ang sarap mag-share ng Word of God sa patay, sa lamay. Kung yan ay ginagamit ng mga sugarol para makapagsugal sila, tayo naman mga anak ng Diyos, gamitin natin yung lamay para makapag-share ng Word of God. Speak the Word of God to them. Praise the Lord. Kasi magandang chance yan. Daming naliligtas dyan, sabihin ko po sa inyo. Daming nabibless dyan sa mga lamay na yan. Kaya God opened the door for you, for us, to share the Word of God. Do it. By the grace of God, by the power of God, para yung time natin na naiiwan, punuin natin ito ng pag-share ng glorious gospel of Jesus Christ. Sa mga lamay na yan, ang sarap magbigay ng warning. If life is real, death is real. If hell is real, heaven is real. Damang-daman nila yan. Kasi nakikita nila yung patay. Nakikita nila rin yung buhay na humihinga sila. These are real. So, pagbigay mo ng Word of God,
Malakas ang impact yan sa kanila. Kaya, let us feel the days, the months, years, decade, kung kailan tayo paratingin ni Jesus Christ, let us feel our time in the ministry, in the works of the Lord. Praise the Lord. Pag may kasal, ang sarap din magbigay ng salita ng Diyos. Bakit? Diyan mo matatouch how God created man and woman. Diyan mo matatouch kahit paman ang lifespan ng marriage. Diyan mo matatouch ang resurrection. No more marriages. Marriage is only here on earth. So therefore, give your best to your husband. Give your best to your wife. After you are no more here, wala na. Yung mensahe kaninang umaga, we shall be like angels. No more marriages. Kaya, marami tayong matouch sa kasal. Praise the Lord. Sa ano naman, lahat ng okasyon, gamitin natin. Lahat ng okasyon, gamitin natin yan para sa mapuno ang mga tao sa kaalaman ng Diyos. Ngayon, mag-ingat tayo kasi ang daming nagsimula na mabuti, nagtapos ng masama. Ang daming nagsimula ng maganda, nagtapos ng pangit. Kaya nga, sinabi diyan, winarningan tayo ng Diyos, be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Tingnan mo yan si Elvis Presley. Elvis Presley, before he became a king of rock and roll in worldly pleasures, he was a choir member of the church. Religious man yan. Na-discover yung talent niya ngayon. Ni-recruit siya ngayon. Inoperan siya ngayon ng malaking pera. Tumalon siya doon. Iniwanan niya ang paglilingkod sa Diyos. So he died as overdose with drugs during the concert. Pangit. Hindi maganda. Kaya ganun. Alam mo, mga young people, mag-ingat kayo. Minsan, pag pinag-usapan ang ministry, para kayong makupad pa sa pagong. Pero pag paaralan ang pag-uusapan, mayroong kasikatan, kahit papunta na sa worldliness, para kayong kidlat, ang bilis-bilis niyong mag-action. No. Huwag, mag-ingat tayo. Kasi once ma-divert yung buhay mo na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ma-divert ka sa sanglibutang ito, kawawa ka. Haharbisin talaga ni taning. Para kang si Elvis Presley, once upon a time was a gospel singer and he became a worldly singer. Once upon a time, he was in the service of the Lord, but naging entertainer siya sa mga taong worldly. Wala na. Kaya, mag-ingat tayo. So ano ngayon ang instruction ng Diyos sa atin? Huwag kang magipag-conform sa mundo. Huwag kang kumagat sa fame. Huwag kang kumagat sa appreciation ng mundo. Vainglory yan eh. Huwag kang kumagat dyan. Leave it. Kaya nga sabi ni Jesus, I seek not honor from man, but I seek honor that only comes from God. Dito tayo. Iba ang appreciation ng Diyos, iba ang honor ng Diyos. Super, sabihin ko po sa inyo. Sa sanglibutan, ganda lang yan sila magpuri dahil may pakinabang sila sa iyo. May makuha sila sa iyo. Meron silang mahaharvest sa iyo. Pero actually, they are not looking for your own benefit. Pero ang Diyos, hindi na kailangan ng something para sa atin. Pag mag-honor siya, mag-appreciate siya sa atin, that is true honor. Praise the Lord. So anong advice ngayon? Mag-ingat. Bakit? Basahin natin. Romans 12 verse 2. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ayan. Huwag kang makipagsang-ayon sa sanglibutang ito and do not forget what are those that are in this world.
the lust of the flesh, the pride of life. Yung pride of life, yun yung pampagana na ilagay ka kunyari sa mga contest, ilagay ka kunyari sa sports, ilagay ka kunyari sa entertainment, ilagay ka kunyari sa mga beauty pageant, ilagay ka kunyari sa mga matatawag nating yung paligsahan para mag-go after ka sa honor of this world, fame of this world. Pride of life na yan eh. Ipasaba ka sa sports, wala na, pride of life na yan. So be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago na yung takbo ng utak natin. Kung noon, na-attract tayo, na-iinganyo tayo sa worldliness, balik ta rin na yung utak natin. We are no longer attracted, no? Being attracted sa worldliness. Saan tayo na-attract? Sa holiness of God. Saan tayo na-attract? Sa righteousness of God. Because they are so precious. They are so blessed. Napakapalad mo. So be not conformed to this world, but be transformed. Magbago ka na. By the renewing of your mind, yung mentality natin, baliktarin na natin. Instead of leaning to the world, leaning to Jesus. Instead of inclining to the world, nag-i-incline na tayo kay Jesus. Renew na natin yung isip natin. Baguhin natin. For what purpose? We have something to prove. We have something to show. We have something to teach. We have something to preach. We have something to demonstrate. Ano yun? That ye may prove what is that good. Which is good that is acceptable to heaven, good that is acceptable to God to bless you, and acceptable and perfect will of God. Yun ang i-prove natin. Ay, hindi mo man ma-prove yan. Kung makita ka na gumagawa ka pa rin ng mga katulad sa ginagawa nila, which is not acceptable. Hindi ka paniwalaan ng mga tao. That is why Paul became a very effective missionary of God because of his life that was being changed. From sin to righteousness, from darkness to light, from worldliness to holiness, from being persecutor to an apostle of God. Kaya ang mga tao na-convince, ang mga tao na-enlighten, ang mga tao naniwala. Kaya, bakit tayo huwag makipag-conform sa mundo? Bakit i-renew natin ang ating mind? Because we have something to prove. Prove what is good. Prove what is acceptable. Prove what is perfect. Prove what is the will of God. Para maligtas ang tao. Para ikaw rin manatiling ligtas. Praise the Lord. Hindi ka ma-involved dyan sa balik sa kapahamakan ng buhay mo. So, sa buhay natin, hindi pwede na hindi tayo filled with something to do. Hindi tayo pwede na bakanti tayo. Puno tayo. Marami tayong gagawin. Sa sarili pa lang natin, unahin natin. How do we handle ourselves? Bakit unahin natin yung sarili natin? Basahin natin. How we shall do it. Romans 12:1. Praise the Lord. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yes, huwag sayangin yung mercies of God. Daming tao sa sanglibutang ito, yung mercies of God. Wala. They didn't value. They didn't even regard. They didn't even take pleasure. They didn't even appreciate it. Parang wala. Pero wag mong gawin yan sa buhay mo. I beseech you therefore by the mercies of God you were forgiven. By the mercies of God you were enlightened. Therefore, present your bodies a living sacrifice. No? Yung buhay ka pa, hindi kay patay ka na. Habang buhay ka pa, ihain mo yan.
as a sacrifice. How? Holy. Bakit sacrificial yung mamumuhay na holy? Because you can no longer fulfill or enjoy the lust of the eyes and the lust of the flesh and the pride of life. You are already restricted. You are already being prisoner of Christ. Oh, saan man mas maigi? Prisoner of Christ ka o prisoner of Satan ka? Saan mas maigi? Servant of righteousness ka or servant of sin ka? Diba? Tayo na naging servants of God are no longer servants of Satan. Tayo na servant of righteousness, we are no longer servants of sinfulness. So, living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Reasonable service. Pagbutihin natin, it must be reasonable. It must be acceptable ng ating paglilingkod sa Diyos. Tsaka, hindi pwede na you have nothing at all to tell the people about God sa buhay mo. You have something to tell to the world about yourself pertaining the works of God sa buhay mo. Dapat ikaw mismo makasabi, I tasted the goodness of God. I tasted the good promises of God. I tasted how faithful is God. Ikaw mismo ang magsabi. Ikaw mismo ang maglantad niyan. Ikaw mismo ang mag-elaborate niyan. Ikaw mismo ang maghayag niyan. Yung kung ano yung faithfulness ng Diyos, pakita mo yan. Na ikaw mismo nakatikim niyan. Basahin natin. Psalms 34, verse 8. Praise the Lord. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Yan. Tikman ninyo at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Why? Nasasabi niya yan. Because He tasted. Because He experienced. Tingnan nyo. Oh. I am your example. Tingnan nyo. I am your model. Matitikman ninyo rin. At ang kabutihan ng Diyos, makikita nyo rin. As I have tasted, as I have experienced. Blessed is the man that trusted in Him. See? Paano ka ba manalig sa Diyos? Believe Him. Paano ka manalig sa Diyos? Obey His commandments. Paano ka manalig sa Diyos? Expect His good promises. Pag sinabing manalig ka sa Diyos, you believe Him. Pag sinabing manalig ka sa Diyos, you are waiting positively for His faithfulness. Mapalad ka because He will never fail you. Marami tayong testimony. Dami tayong pwedeng sabihin sa mga tao sa buong mundong ito. So gaano ka-importante yung the rest of our time na gawin na natin ang will of God. But before doing the will of God, you should be knowledgeable about His will. Hindi pwede gagawa ka ng will of God, wala kang alam-alam. Hindi mo nga alam, baka magsabi ka pa, Lord, masama bang magsugal? Hindi mo alam anong will of God. Lord, masama bang mangabit? Hindi mo alam anong will of God. What is right, what is appropriate, what is good. Lord, okay ba sa akin manood ako ng sine? Hindi mo alam ano yung unholiness. Lord, okay ra ba mag-revenge ako, maghiganti ako? Hindi mo alam anong utos ng ating Panginoong Diyos. So bago natin magawa what is the will of God, you must be knowledgeable about His will. Praise the Lord. So kaya itong pagpakinig natin sa salita ng Diyos, dito tayo mapupuno sa kaalaman. Basahin natin anong sinabi dyan. Ephesians 5:17. Praise the Lord. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Yan. Lord, payag ka ba magnakaw ako ng tithes? Lord, payag ka ba na hindi na lang ako magsimba? Lord, payag. Hindi mo alam anong will of God. Hindi mo alam anong commandments ng Diyos. Hindi mo alam. Lord, payag ba ako manood ng pornography? Hindi mo alam ano yung mga sinasabi sa kabanalan. So dapat you must be knowledgeable.
Be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Praise the Lord. Bakit gaano ka-importante itong the rest of the remaining time sa buhay natin na iwan? We must spend it to the will of God, not to the lust of the flesh, to fulfill our lust of the flesh. Bakit? For to be carnally minded, that is pertaining the flesh, is dead or death. But for to be spiritually minded, doing the will of God, is life eternal. So, ang will of God, that is pertaining salvation. Di lahat, basahin natin last verse. Matthew 7:21. Bakit importante yung paggawa ng kalooban ng Diyos? Praise the Lord. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Yes. The doing of the will of God is the key for your salvation. Tingnan mo sa example ni Jesus Christ. May dalawa na naggumigiling, ang isa na iwan, isa na dadala. Merong dalawang natutulog, ang isa na iwan, ang isa nadala. Merong dalawa lumalakad, ang isa na iwan, ang isa nadala. What do you mean of this? The salvation is individual. The salvation is upon the doing of the will of God. Kaya sinabi diyan, be not unwise. Huwag kang maging ignorante, huwag kang maging walang kaalam-alam about sa will of God. You must be knowledgeable. Kaya nga, may pastor nagtanong sa akin, Pastor, daily ka nagpipreach? Yes. Parang, siguro sila once a week lang mag-preach. Pinuno tayo dito ng Diyos ng kaalaman sa will of God. You must grab that. You need it to know and to do. Dahil nakasalalay dyan ang kaligtasan mo. Praise the Lord. Kaya ang sarap talagang gagawa ng kalooban ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo, God is the King of Kings and the Lord of Lords. You are being employed with the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi yan basta-basta. But in a humble way. In a simple way. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay na. But in reality, if we look ahead, if we look after here, sabihin ko po sa inyo, yung mensahe kaninang umaga, anong glorious na gagawin ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Hindi mo talaga yan masusukat. Grabe, super privilege talaga. Kaya huwag kalimutan that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. So, be knowledgeable about the will of God. Magbasa ka ng Bible. Read the Bible every day. Search the scriptures every day. You must ask God, Lord, what are lacking of myself? Ano yung kulang pa sa akin? Teach me. Ginawa ba yan ni David? Search me, O God, and know my heart. And if you see any wicked way in me, lead me in the way everlasting. God will talk to you. God will speak to you. Behind of your ear, sometimes through dream, sometimes through the Holy Scripture, sometimes through preaching, sometimes by the mouth of the people. Dami siyang paraan to speak to you. Ano pa? Study to show yourself approved unto God. A workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ano naman lang tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos, dapat approve ka muna sa Diyos. Dapat mabilang ka muna sa Diyos na faithful. Katulad ni Paul. I'm so thankful for God enabled me or allowed me to know Him, allowed me to serve Him. And He put me into the test and He counted me faithful. Praise the Lord. Praise the Lord. And
Pag sinabing counted ka na faithful, hindi yan pwede na wala kang direksyon sa buhay mo. Hindi yan pwede that you are void and unfruitful or barren sa sanglibutang ito. God will put you into the ministry, the most important mission on earth. Itong gawain ng Diyos, transporting people from earth to heaven, changing people from corruptible body to glorious body, transforming the status of the people of the world from poverty to eternal riches and glory. Oh, that is the ministry. That is how the ministry of God works. Yan ang idudulot niya. Kaya, don't forget. Praise the Lord. Hindi kay na tatabunan ka na ng mga panonood dyan ng mga Koreano na tinatranslate ng Tagalog, nanonood ka na dyan ng mga teleserye translated sa Tagalog, nanonood ka na dyan ng mga kingkoy translated sa mga Tagalog, na nalulung ka na dyan sa mga bagay-bagay na hindi ka naman dapat mag-spend ng time dyan because that is just dragging you from other destiny. Hindi yan. Dito tayo exclusive for God. Be a man and a woman of God. Be a servant of God. Be a missionary of God. Be a coordinator of God. Ang dami nating trabaho, sabihin ko po sa inyo. Be a financer of God. Dami nating trabaho. Praise the Lord. Dami nating gagawin sa sanglibutang ito. Kaya, tonight, ask God, Lord, I understood your message that the rest of my time, I shall no longer live for the flesh, but to your will. Paturo ka sa ating Panginoon Diyos. Thank you, Jesus, for allowing me to know you, allowing me to serve you. And gusto ko na hindi ako maging useless. Hindi ka talaga maging useless. So, expect test sa buhay mo. Expect trials sa buhay mo. Huwag kang matakot dyan. Bakit? Yung mga estudyante ba na nagtapos ng civil engineer, takot sila ng board exam? Ha? Hindi Huwag ka na lang mag-aral ng civil engineering. Kung takot ka ng board exam. Pag nagkuha ka ng kurso which needed of board exam, kasali na yan sa preparation mo. Kasali na yan sa dream mo. Kasali na yan sa plano mo. So after have graduated sa kurso mo, what is the next move? Review. Kaka-graduate mo lang, mag-review ka pa. Yes, because that reviewer na binigay sa iyo na dapat mong i-review, that is all about the board exam that you are going to take. So, doon ka. Paghandaan mo yan. So, ganun sa buhay natin. Bago tayo ilagay ng Diyos sa ministry, inalaw niya muna tayo makakilala sa katotohanan, then expect test. Kang matakot. Praise the Lord. Sabihin mo, Jesus, how I love to prove you that I really love you by keeping your commandments. Jesus, how I have my joy, gladness to show you how really I love you. Kung gaano kita iniibig by keeping your commandments. Huwag ka lang maghamon na i-test mo ako. Wag. Basta sabihin mo lang na iniibig kita. Expect test, expect temptation sa buhay mo. Pakita mo ang sinseridad mo, ipakita mo yung truthfulness mo, ipakita yung loyalty mo, ipakita yung sinseridad mo. Pag makapasa ka niyan, God will count you faithful. As what Jesus said, well done, thou good and faithful servants of God, servants of mine. Praise the Lord. Praise the Lord. Then as God count you faithful, He will put
use some in His ministry. Effectively, gagamitin ka ng Diyos. Ilagay ka niya sa ministry. Dami tayong ministry, dami tayong gawain. Sabihin ko po sa inyo. Kaya, excel in the will of God. Mag-excel tayo sa will of the Lord. How? Count that your body is dead indeed in sin, but alive to the will of God. Yan ang ating direksyon sa buhay ngayon. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.